Quintillas. Salamat sa Dios sa Truth Baptist Church. Salamat sa ikaduhang higayon nga inyo kong gi-invite diri sa pagwali. It's an honor, it's a privilege in behalf of Sanctified Bible Baptist Temple all the way from Sangat, San Fernando, Cebu with my family. Nagpasalamat ko kay ang inyong invitasyon, takdo gyud nga bakasyon. Mao nang nagakuyog unya blessing pod kay Family Sunday. So dagyud akong pamilya. Okay. Nya akong duha ka mga anak nag-eskwela na ni sa Bible College Katipunan. So let's pray for 2 Timothy, second year student, unya si Eli akong kamanghuran, first year student. And my eldest daughter, iyampo ninyo pod kami as a family nga makapadayon sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Okay, manindog tatanan palihog. Salamat sa kahigayunan nga kita makapadayon. The reason why we're still here, tungod kay doon na pa'y tuyo ang Dios sa atong kinabuhi. Labi na gyud as a family. Now, sa dihang naluwas ta, nasabta na to nga kinideng pamilya, dili lang pamilya ta biologically, kundili pamilya po ta sa spiritual nga side. Diha na to nasabtan unsa kanindot ang kinabuhi sa dihang naluwas ta. And look at yourself before nga wa pa ka masaved. I believe your life having no direction spiritually. But when God saved you, when God saved us, we realize that life is so precious. Life is so priceless. Amen. Unya nasabtan na to nga dili lang kay naatay pamilya, amahan, mama, mga anak, kundili napagyud tay simbahan nga mualalay na to sa atong pagkinabuhi. Tungod kay musugot sa dili, living in this planet Earth, bisag luwas na ka, we still have problems. We still undergo pain. Sometimes we're confused, perplexity. But praise God, you have a pastor. Mana diri na to nasabtan ba nga kanindot di aning Kristohano, no? Kay naay mga nagpangga na to, di lang atong pamilya nga kauban na pareha na to kapilido, kundili natay pamilya sa simbahan. Mao na this morning, pasalamat nga naay ingon ani nga panagtigom, at least we are reminded once again sa atong responsibility as a father, being a mother, o bisan pa ninyong mga anak. At least ma-refresh ta, at least ma-revive ta, and then we're willing to re-engage unsay atong mga kaluyahon kay basig na anatay wa nato mahimo sa atong mga responsibility. And we praise the Lord, we have the Bible to remind us and to rebuke us. Mao na andamon lang nato atong kasing-kasing kay basta pulong sa Ginoo mabadlong mangyud ta. Amen. So nganong ni ata because we're willing to be more effective and productive sa atong Christian life. Nya di ka mahimong epektibo, di sad ka mahimong produktibo if you are not willing to listen and learn and to be led. Mao nang ni ata aron maminaw, aron makat-on, aron magpagiya. Unsay tuyo para iyatang gamiton. We believe that Jesus Christ's second coming is about to, amen, hapit na gyud siya mobalik. We are not waiting for the signs. Signs are everywhere. Kami lang sa Cebu, we experience earthquakes. Until now, ang northern part of Cebu, di pa sila ganahan mupuyo sa ilang balay. Naapa sila sa daruhan. Pasalamat mo diri. You are free to sleep sa inyong bed, sa inyong room. But most in the northern part of Cebu, like Bugo, San Remigio, Taboylan, Midilin, Daan Bantayan,
naa sila'y trauma pagsuod sa ilang balay. Until now, 3,000 plus na ang aftershocks. Every day, they're struggling. Kay kada adlaw, doon ay aftershocks. And earthquakes are one of the signs that Jesus is coming. Muna at least man lang, bisan diri sa Mindanao, wa kay mo ka-undergo diri, pero musugotag sa dili, bisan wa pay linog diri, wa kay bagyo, pero at least mangandam ta kay ginuhapit na mo balik. Ang ato lang diri, as a family, as a Truth Baptist Church members, nga unta, we come to realize nga mubalik si Jesus Christ, nga mubalik man siya because anytime rapture will take place, imminent ang pagbalik, mao nang imminent kay any moment, mao nang andam ta, di lang sa kaluwasan, kundi sa atong pag-atubang sa atong Dios. May na lang na nga inig atubang na to niya, di ta maulawan. At least makaplagan ta nga nagtukaw sa iyang buluhaton. Okay, so Joshua chapter 24. Usa sa mga verses, usa sa mga book, kung maghisgot ta about family, usa sa mga leader as a husband, as a father, nga ato dayon nga mahuna-hunaan, okay, kini si Joshua. So chapter 24, just one verse for the sake of time. Just one verse for the sake of time. Ingon ang Bible sa verse 15. Okay, verse 15 lang. Then atong itakol ang verses 1 down to verse 27. Okay? Now, by the way, Joshua chapter 24 is the last chapter of the book of Joshua. O niining panahon na si Joshua, tigulang na. Unya, doon na siya gustong ipaabot sa iyang pamilya. Murag na siyang nanugo na ba? Unya, kanang tao nga manugo na, imog yun ng paminaon, kay waga kibaw, ikay binlans kaptangan. Yan ang maminaw juga, amen? Pero bisan pagway kaptangan, pero ako nagtuo, nga doon nagyoy bililhon nga ibilin yun. Okay? So, verse 15. Okay, verse 15. Nana mo? Okay, yun ang Bible sa verse 15, all together. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. So simple kayo, ang title sa atong mensahe nara sa verse. Ingon ang Bible, a family that chooses to serve the Lord. Simple lang, a family that chooses to serve the Lord. Humanta maluwas, musugotag sa dili. Kitagay mo pili. Papilion yun ta. Og pasalamat ta nga nining adlaw, we chose to worship God. Amen? Salamat nga wa mos buwangan ron. Salamat nga di na sad tang mamuwang. Salamat nga wa tas tukitan kay di na pud tang manungit. Salamat nga naata karon sa tigumanan aron sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Alang sa atong mga bisita, salamat kaayo nga niya mo. Do not feel kana bitong do not hesitate kay musugot sa dili walay aksidente. Ang Ginoo dunay plano sa imong kinabuhi nganong giallow niya nganong niya ka. And forget about religion. Forget about religion. Naka sa Truth Baptist Church pero dili relihiyon ang iwali diri. Kun dili pulong sa Dios. Forget about yourself and even forget about unsay naa nimo. Karong adlaw ipunting imong unahuna sa atong mensahe karon. Okay, so let us pray. Our most precious Heavenly Father, Lord God, once again, thank you for allowing us once again for this opportunity nga makawali sa imong pulong. Salamat, Lord, with my family. And thank you, Lord, for making all these things possible. The Truth Baptist Church
has been praying for this, nga mahimong madaugon ang Family Sunday. Salamat, Lord, for your servant, Pastor Gisrel Puntillas and Ma'am Christine, sa ilang mga anak, and also to all the members of Church, Truth Baptist Church. Thank you so much, oh God, and to all the visitors. Lord, I pray, in Balang Espiritu will work in our midst, because without your working, we are nothing. Fill us with the Holy Spirit, enlighten us by your word, empower me, Lord, as I preach. Lord, we are nothing without you. And Lord, if there is anything bothers us from our hearts, please forgive us from all of our sins and make us worthy as we worship you this morning in spirit and in truth. May your name be glorified, not us. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay, you may be seated. Now, the background of this chapter, okay, we believe that Joshua chapter 24 is the final chapter of the book of Joshua in the Old Testament. By this time, Joshua, a faithful leader. Kung imong tan-awon ang background sa iyang life, he was a militant leader of Israel. Di lang siya amahan, di lang siya bana, usa siya ka militant leader sa Israel. And he succeeded Moses. Kahibawta sa background sa kinabuhi ni Joshua, usa siya ka faithful successor ni Moses. Usa siya kaalagad nga nahimong second in command, nga wa gyud sa ilaing tinguha kundili mga lagad sa Dios. In fact, even the time when Moses still alive, makita nimo nga ang kinabuhi ni Joshua is an obedient, amen, follower. Mao na nga naag yun kay mapaabot diha sa Ginoo. If you are just willing to obey, if you are just willing to, magpa-under lang ka og authority, naag yun kay mapaabot sa Ginoo. And one of the best example of being an assistant leader, Joshua. Salamat. He never usurped the authority the Lord given to Moses. Until such time, Moses died and he succeeded. Og salamat sa Dios nga si Joshua gigamit sa Ginoo. As the Lord uses Moses, the Lord also uses Joshua. Now at this time, Joshua realizes nga usa sa pinakaimportante nga butang sa iyang kinabuhi, nga dili lang as a militant leader, and he did realize that the best career ever nga iyang nakita, dili ang iyang pagka-leader as a soldier, kundili ang iyang pagkaamahan. Amen, mga amahan? Okay. Munang blessing kayo si Joshua. Joshua is one of the best example of being a faithful husband and a faithful father serving the Lord. Og niining panahona si Joshua, tigulang na. Og niining panahona, the Lord reveals him nga hapit na siya kuhaa. Of course, niining panahona, kay tiguang naman siya, he did come to realize nga kinahanglan nga duna ko'y mabilin nga ligasiya sa akong pamilya. Mao nang niingon siya diri, this is a covenant renewal sa pamilya sa Israel as a whole, as a congregation of Israel. Mao na sa chapter 24 verse 1 atong tan-awon. Chapter 24 verse 1 atong basahon. And Joshua gathered all, tanawa, the tribes of Israel to Shechem. Kabantay mo nganong Shechem. Kung imo ning palawman gamay, ngano sa kadaghang lugar, Shechem ang iyang gipili. Tungod kay ang lugar nga Shechem, mauning lugara diin si Abraham nga iyang forefather, amen, dito nagtukod sa unang altar aron nga iyang daygon ang iyang buhi nga Dios. Amen. Mao nang nibalik siya dito. Og dito niya giusa ang mga leaders sa Israel. Ingon ang Bible, called for the elders of Israel. Muna unsa ka bililhon
nga dunay leader, dili magpa-leader-leader, kundili dunay gyoy leader. For example, sa simbahan, you cannot imagine a church without a pastor. Imagine na kung ang tanang men, pastor. Ha? Munang naagi mo lead. Muna niining panahon na, sa wa pa si Joshua mamatay, sa wa pa siya kwaas Ginoo, iyang giplastar daan. Og salamat sa Dios nga before your pastor died, Pastor Chris, salamat na plastar na daan. Og salamat nga si Pastor Gisril yun ang gigamit sa Ginoo nga mahimo ninyong pastor. Og salamat sa igsoon ni Pastor Gisril, and now he is pastoring in Davao. Amen? So salamat sa Dios ni ana. So doon na gyoy gitawag mga pagpangandam. Mao na sa di pa kakwaon sa Ginoo, kun wa pa ka maluwas, pangandam gyud. Kay ang adlaw sa pagpangandam dili sa panahon na sa okasyon. Di man ka moingon nga hala, birthday ra ba nako rong adlaw, mupalit sa kog baktin. Kay akong lawgan, birthday ra ba nako rong adlaw, mupalit sa kog baktin. Kay akong lawgan-lawgan. Kanus aman ka mupalit og baktin. Sa di pa imong birthday, kahibaw kang ang baktin mo kaon pa man na. Di sad ka mo palit 1 week before, bago pa man ang lutas. So sa dihang mo palit kag baktin para sa imong birthday, paliton yun na nimo 4 months before, or 5 months before, or baka 6 months before para inig birthday nimo, mura nagbaka imong baboy. So ang adlaw sa pagpangandam, sa dili pa ang okasyon. Mausap ni, sa wa pa siya kuwaas Ginoo, nangandam siya para ang mga Israelites di magkatimbulaag. Salamat sa Truth Baptist Church, nangandam yun si Pastor Chris para na naman naglantaw yun siya ninyo. Bidagway pastor ang Truth Baptist Church, timbulaag yun. Pero salamat, he has that wisdom, gihatag sa Ginoo. Mausap ni si Joshua, muna bisita sa di pata kuhaon sa Ginoo kay musugot tag sa dili mga matay gyud ta. Di ni madag simbako ang kamatayon. Kay anytime, any moment ang kinabuhi sa tao sa magkawatan sa kagabion, wa kaybaw kano, wa takibaw kano sa ang kawatan manghawat. Kay dunay kawatan og moingon daan nga andama imong baboy, imong bakti na, imong kanding andama daan. Kay akong kawaton rong gabi. Maura nay kawatan nga wa pa kapangawat na priso na. Mausap na ang kinabuhi sa tao. Wa ta kahibaw kanus atakuhaon. Daghang nangamatay sa linog. Halos 80 ang nangamatay, siguro 70 plus, pero wa sila kaibaw atong adlaw, kuhaon sila sa Ginoo. Muna bisita, you better prepare. Nya kanus aman pastor ko mangandam, dili ugma. Karon nga buhi pata. Kay wa nay kaluwasan human sa kamatayon. Giilad rataan ng wali nga hala ini kamatay napay mo luwas no wala na. Psalm 49, 7 ug 8, wala na'y kaluwasan human sa kamatayon. Ang kaluwasan karon nga buhi pata, kay ikay mo desisyon, anak. Di ka kadesisyon sa imong tupad sa kaluwasan siyang kalag. Di ka kaluwas sa imong mama, di ka kaluwas sa imong papa, di ka kaluwas sa imong mga anak, di ka kaluwas sa imong kaugalingon, lain ang nung tao. Dong palihog sa ko, Psalm 49:7, nindot niya itong grabti kayo. Dalawa, none of them. Munang ayaw kumpiyansa. Kay basig naguna-una ka nga ini kamatay nimo, naapay mo, luwas nimo. Wala, none of them. By any means, bisag unsa, redeem his brother. Kanang mubayad ka para ang kalag maluwas, wa na sa Bible. Kung imong bayaran ang kalag para maluwas, pila man po ibayad? Bisan pag 1 billion. Di na katapal sa kabililhon sa kalag. Kaya ang usa ka kalag, ingon ang Bible, dako pagbili sa tibuok kalibutan, nya 1 billion kagamay ana.
Nya kung nang imo ibayad 20 ra sa mo, di yun malagit. Okay pa ta? Bisa 500 dili yun malagit. Ingon man ang Bible, none of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. Walay kwarta nga imong mabayad sa kalag, nga ang imong kalag matog langit. Ang gibayad ni Kristo, dili kwarta. Kabaw ka nga nung bililon sa verse 8? Tanawa, verse 8. For the redemption of their soul is precious. Kay kung kwarta ibayad, dili bililhon. Kay ang mapalit sa kwarta, pulos madugta. Palit ka sa kinan, madugta. Pahimo kag balay, madugta. Sultihan ta mo. Sultihan ta mo, ang Bible tinuod yun. Human sa linog sa bugo. Kaingon jud ko, wa gyud di ay kasiguruan ang bahandi. Nya mao nay gigukod sa tao. There's nothing wrong with riches, pero kung maunay atong sentros kinabuhi, pildi ta. Because riches is not forever. Ang 3 stories nga balay sa bugo nga 20 million karon second floor na lang. Ang first floor hagsa, gupok. Ang second floor di na masudlan, samot ng third floor. Nya mao na imong gisaligan. Notice the Bible, the redemption of their souls precious and ceaseth forever. Nganong ceaseth forever? Kay ang nagbayad sa atong kalag, dili tao. Nga ordinaryo, si Kristo nga way sala. Look at Ephesians chapter 1 verse 7. Alang sa itong mga bisita, and it will come you to realize that salvation is precious. Tanawa, verse 7. Unsay gibayad? Dili kwarta. In whom we have redemption. What? Through His blood. Dugo ni Kristo. Mo nang way relihiyon makapahatod na tog langit. Brad, no religion can bring you to heaven. Not even your own righteousness. Di ka ni kakaluwas imong silingan? O sa imong kaugalingon, ikaw na ba? Not even riches. Muna ingon ang Proverbs 27:1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Ang linog, usa sa pinaka katalagman nga mopahinumdum na to, nga ang bahandi walay kasiguruan. Mo nang paniguro sa imong kalag. O ang kaluwasan sa imong kalag lies in your decision. Kay ang kaluwasan, humana. 25 years ago, Jesus Christ are already died for you and me. Buried and rose again on the 3rd day. After 40 days, He ascended up on high and said, one day, I will be coming back. O kinsa iyang kwaon, kadturang nakapangandam. Kinsa iyang kwaon, kadtulang nakadawat kaniya, ngayang personal og bugto nga manluluwas. Truth Baptist Church, are you saved? Na, kundi kaluwas, perting paitag yun. Ika mo'y maglimpyo ng simbahan na, perting dakuag limpyuhan. Magmawir ka dito, pag humagmawir ni mo dito, adto na po kastumoy, inigtubo sa kagbot ito, di pa kakahuman, tubo na sad. Ngay kay mo bayad sa kurente, okay ra ka? Panilngon mo yung antichrist. Muna siguro agyod imong kaluwasan. Because any moment, rapture will take place. O sa dihang mo rapture, ang tanang kuhaon, ang mga luwas ra. O di kaluwas, I'm sorry to tell you, yes, napay kaluwasan sa tribulation, pero nga nung adto pa magkag-tribulation, nga karon kanindot sa kaluwasan? Amen? Oh, magpaputol lang yung kag-o. Kaysa tribulation, ang kaluwasan is kinahanglan putlan ka. Nga nung magpaputol man po ng tao ang panahon na, kay mituo na siya ni Kristo. Or else mo tago siya, kalain na mo sig tago-tago. Karon magpaubos lang ka. Ang kuno nimo nga ikaw magkasasala.
kay makasasala man ta, we deserves to go to hell. And praise God, ang Dios na higugma na to, ni ari siya sa kalibutan, nagpalansang sa cross, bayad sa atong mga sala, naula iyang tanang dugo, gilubong og nabanhaw sa ikatulog ka adlaw. Mao kana ang maayong balita, ang nakapamaayos balita, nga imbis kita'y nakasala, kita unta ilansang sa cross, pero siya ang nagpalansang sa cross, bayad sa atong mga sala. Nya pastor, pagtuura, yes. Nganuman, di kita'y gahimo sa kaluwasan si Kristo. Igo na lang tang mutuo. Ato siyang dawaton sulod sa atong kasing-kasing isip atong personal og bugtong nga manluluwas. Now, by the way, kining atong mensahe karon, this is not for the unsaved. This is for all saved nga nahimong pamilya sa Diyos. And also family nga niya karon nga buhi pang mama, na pang papa, na pang mga anak. So atong makita dire nga kini di ay giingon ni Joshua. This is a preparation also for the next generation. Kini di ay atong pagbarug karon para ni sa sunod nga henerasyon. Nga gikan na to, mapasa na to ang baton sa pagtuo. Para ang pagpangalagad sa Dios dili maundang if the Lord will tarry His coming. Yes, we believe nga anytime mubalik siya, pero kung di pa siya mubalik, at least man lang nga ang atong pagbarug karon mapasa sa sunod. Og salamat na pasa gyud. Imagine na kung si Pastor Chris ra nya wa na mo sunod. Si Radaan na lang ning tigumanan sa man himuon ning pabrikas bihon. Pero salamat na pasa gyud. Og nagpadayon ang Truth Baptist Church until now. Nga bisag wa na si Pastor Chris, na si Pastor Gisrael. And I praise the Lord to this church nga kung tinukod sa Dios, magpadayon gyud hangtod sa iyang pagbalik. Amen. Therefore, balik ta Joshua chapter 24 verse 1. Gitapok niyang mga leaders, gitapok niyang mga elders, kay duna siya'y ibilin. Og ang nakanindot, kay bisag dili bahandi ang gibilin, pero maoy mulast. Ang nakanindot, bisag wa ta binlig yuta, wa ta binlig bahandi, pero at least ang gibilin, duna po'y unod, nga mulast siya. Amen? Tanawa, verse 2. Verse 1. Your fathers dwelt on the other side of the flood. Ano? For their heads and for their judges and for their officers and what they presented themselves unto God. So kining adlaw is a covenant renewal. That as a husband or being a wife or a son or a daughter, you need to have that covenant renewal sa Ginoo as a member of the family. Di lang ang amahan mo renew, hasta pong asawa, hasta pong mga anak. Kay bisag ang ambana nagtarong, niya ang asawa, gabinuang pod. Niya gatarong ang mamang papa niya, mga anak yabag. So dili pwede. So dapat, kung muhimo tag renewal, tanang membros pamilya. So kung imo ning tanawon, this is a covenant renewal to all the congregation of Israel. Now, verse 2. Halika ko, Brad. Verse 2. And Joshua said unto all the people, thus saith the Lord God of Israel. So wa maghimo si Joshua o iyang kaugalingong pulong. Diyos gyud gikan. Munang pasalamat as yung pastor until now. Why lang giwali? Biblia. Bible gyud. Mauto ni Joshua, effective ang iyang pagbilin, kay wa siya magbilin og iyang kaugalingong pulong. Pulong sa Diyos. Tanawa, thus saith the Lord God of Israel. Your fathers dwelt on the other side of the flood in old time. By the way, Jordan buti pasabot ni Joshua, ang inyong mga forefathers sa una, si Terah. Dili ni Santira ha. Si Terah, papa ni Abraham. Kini sila si Abraham, ang gisimbaan ni dili tinuod nga Diyos. Mga Diyos-Diyos.
Pero gi-refresh sila ni Joshua nga pasalamati ninyo sa Ginoo nga bisan inyong lulo si Tira gasimbag ni bulto, pero si Abraham gikuha sa Dios og naluwas siya og mauna ni siya karon ang inyong forefather nga inyong sunon. Okay? Mao to ninyo si Joshua on the other side of the flood. Kinsa man even Terah, the father of Abraham, the father of Nahor, and they serve other gods. Buti pa sabot ni Joshua, ayaw to ninyong ipadayon katong gisimba sa inyong lulo nga ribulto. Ang inyong simbahon, ang Diyos nga tinuod, katong nagpagawas ni Abraham, gikan sa yuta sa Ur of the Chaldees. O katong Diyos nga niingon si Abraham, ang tag-iya sa bituon, maoy akong Diyos. And it was accounted for him for righteousness. So makapadayon yun ta, kung ang atong gisimba, buhi. Amen? Okay, sumaunay. So verse 3, tanawa. And I took your father Abraham from the other side of the flood. O ngayon ang Diyos, dapat magpadayon mo. Kay ang inyong lulo nga si Abraham, akong gikuha, gikan sa pagsimba sa mga dili tinuod nga Diyos. O karon ang iyang gisimba, mauna ako. So ang iyang Diyos nga gisimba, maupoy inyong simbahon. Amen? Tanawa itong kinabuhi sa una, nga nga itong gisimba di tinuod. Wa tay paglaom. Magsigi lang tagsimba ko. Unyag mamatay karon Brad, simba ko, oy. Pero karon nga luwas na ka, pangutanon ka, balibalihon kag pangutana, luwas ko. Nganong luwas man ka? Kay butaan ko. Wa ta maluwas kay butan ta, naluwas ta kay abag ta, naluwas ta kay makasasala ta, kay gihigugma ta sa Dios. Way musud og langit kay minlaki siya. Nganong niamang ka? Kabutan ako. Unsa may mugimo nganong butan man ka? Wa gyud ko kayatak og katungod sa akong isikataw. Wa gyud ko kapamakak, bot-bot. Kaya ang pag-ingon pa lang nimo nga wa kay sala, namakak na ka. Mao na ang tanang musud sa langit, nisud siya kay nakapaubos siya. Amen. Tanawa, pasalamat mo ngang inyong amahan si Abraham gikuha sa Dios gikan sa laing sapa. Nga ang inyong gisimba dili Dios nga tinuod. Kun dili Diyos nga kamatuoran. Tanawa, and lead him throughout all the land of Canaan, and multiplied his seed, and gave him to Isaac. Amen? From Abraham to Isaac, from Isaac to Jacob, maunang nigawas ang 12 ka tribu sa Israel, gikan ni Reuben, hangtod ni Benjamin, ug mauni ang inyong simbahon, hoy, ingon si Joshua, dili tong Diyos nga dito sa laing lugar, kundili ang Diyos nga gisimba sa inyong lulo nga si Abraham. Mao nay atong ipasa, nga ang atong gisimba nga tinuod, mapasa ni sa sunod nga henerasyon. Kay kundi ta magtarong karon, kundi ni maplastar og pasa, kay naaman po'y pasa ang gipasahan gadanghag. Usay ang nagpasa gatarong, pero ang gipasahan gadanghag. Naapoy ang nagsaw gatarong pugsaw, gadanghag po ang nagpasa. Una klaruhon tani. Kay bililhon kay ning atong pagbarug karon.
Kay kundi ta magtarong ron, mapasa ni sa sunod nga henerasyon, magkabulig-bulig dawat ang mudawat ani. Kubantay Pastor Jezreel, basketball? Masuko ta, basta di tarungog saw. Nya masuko po ang nagsaw, kay di tarungog pasa. Mao nang gipatawag ni Joshua kay klaruhon tani. Para mudaog ta, tarungon tani. Ay pagbinuaya. Klaruhag pasa, kay klaruhon po na kong saw. Okay pa ta? Oh, mao ni. Tanawa, verse 4. Unsa giingon ni Joshua? Nga giingon ni Joshua nga mao ni giingon sa Dios. And I give unto Isaac. Kisa nagingon ang Dios, Jacob and Esau. And I give unto Esau Mount Seir to possess it. But Jacob and his children went down into Egypt. Verse 5. I sent Moses also. Tanawa ang history sa pagpasa. Gikan ni Abraham, padung ni Isaac, padung ni Jacob, padung, pagkanindot. Gikan naman ni atras man na. Hangtod ni Moses, atras ba? Hangtod gikan ni Moses, hangtod gikan ni Joseph, mao man na. Kay numdum ka. Ingon ang Bible, which I did among them, and afterward I brought you out. So gipahinumdum lang ni Ginoo ba? Unsa ka kaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Muna, Father, do not fail to remind your children. Unsa kanindot sa Dios nga atong gialagaran. Kay kundi ni nila masabtan papa mama nga ang inyong mga anak mapasahan sa pagtuo nga inyong nadawat gikan sa Dios, basin ang sunod ninyong henerasyon di na kahikiila kinsa ang Dios. Amen. Verse 6. Ingon ang Bible, and I brought your fathers out of Egypt. Just imagine. And ye came unto the sea, and the Egyptian pursued after your fathers with chariots and horsemen unto the Red Sea. So meaning to say, giladlara ni Joshua, unsa ang kaayo sa Dios sa ilang kinabuhi, sa atong kinabuhi, nga nung way rason nga mubiya ta. Medina slave rata sa Egypt for 400 years, pero ang Diyos wa malimot na to. Mamatay na ko. Padayon mo. Kaya nga naman, naaman po'y magsunod-sunod kay tao ang gisunod. Pasalamat ta kini simbahan na dili tao gisunod, Diyos. Yes, pasalamat na pastor. Pero dili pastor atong sundon, ang Diyos. Pero musunod tag pastor kung ang pastor nagsunod sa Diyos. Muna yung si Paul, follow me as I follow Christ. Praise God to your pastor. Mao nang giladlara ni Joshua, pundasyon man eh. Kay kung huyang ang pundasyon, purting luya sa sunod nga henerasyon. Akong balikon. If the foundation is weak, and then the next generation also is weak. Muna karon pa lang magmalig-on ta. Muna ingon ni Joshua. Amen. Nga bahalang wa nako. Padayon mo. Di man ko moingon. Di man ko motuo, Pastor Giselle. Nga ni Wallace, Pastor Chris dire. Nga mamatay nako. Timbulag mo. Wala. O kuwaon ako sa Ginoo. Padayon mo. Kay na ay Diyos. Anin. Muna kami sa Pastor Giselle, makarelate me kay sa pulineering man me. Pulineering ba? Ni puli ra ba? Ako, I assisted my lolo for 16 years. Human siya namatay, ako'y napuli. Og salamat, napasa og tarong. Salamat sa inyong pastor, napasa og tarong. Amen? Yang gipasahan pod, magtarong pod me. Kay ang nagpasa, gatarong man. Ang kuyaw, ang gipasahan, di magtarong. Muna, Pastor Giselle, magtarong yuta. Kay nindot, kay pagkapasa. Lami kay pagkaliap. Shot kayo. Daog.
Pero mapildi ta og di nato tarungon. Mao ni. Hapit na ko mamatay. Pagtarong mo. Og ang atong pundasyon sa pagtuo, dili tong mga Diyos-Diyos nga gisimba sa atong mga lulo, kundili ang Diyos sa Israel. Diyos ni Isaac, Diyos ni Abraham. Nga katubit taong dagat, nga wa na sila'y kaagian, unya hadlok na kaayo sila, kay kung mubalik sila Egyptian soldiers, apil pa si Pharaoh, patay ta. O magpatuo sila, ma'am, dako kayong lasang, daghan kayong bitin. O magpawala sila, matagak sila, kay banginto. Pero salamat si Moses gigamit sa Diyos. Nihilag si Moses, ingon ang Ginoo, why cryest thou, Moses? Tell the people that they go forward. And when they go forward, God said, unsay naa sa imong kamot, Moses? Ingon si Moses, sungkod! Unsa mo gina sa sungkod? Nga kanang sungkod, gamit raman na kay para di ka matikangkang. Amen! Pero gigamit sa Dios aron ang dagat mabuak. Og ang Dios nga nag-iway sa dagat, maoy inyong alagan. Amen? Oh! But lift up thy rod and stretch out thine hand over the sea and divide it. Mao ni Diyos ang inyong alagaron. Diyos nga gamhanan. Diyos nga way sama. Imagine ni buak ang dagat, nang lakaw sila. Ang mga isda na skilid, murag aquarium. Pasibol ang katong hinay kay mulakaw, kusog na kay mulakaw, kay basin matampakan. Amen? Tanawa. Giladlaran niya pundasyon. Mao na usas pinaka-importante sa pamilya, pundasyon. O wa tay laing foundation nga lig-on, si Kristo ra. Proverbs, 1 Corinthians chapter 3, verse 9 ug 10. Wa tay laing foundation sa atong pagtuo. Yes, we are the wise master builder. Pero salamat, si Kristo atong pundasyon. Look at verse, katong foundation dong. Oh, tanawa. Verse 10. According to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereupon. But let every man take how he built it thereupon. Tanaw, sunod, verse 11. For other foundation can no man lay that is laid. Tanawa, kinsay pundasyon, which is Jesus Christ. Kung ang pundasyon sa pamilya, brad, si Kristo, dili dali malukapa. Muna, amahan, ikaw gi mag-una sa katarong. Kay kung ikay mag-una sa kadaot, there is a great possibility nga tibuok pamilya hagsa. Munang pasalamat ta, amahan, nga si Joshua nahimo natong panag-ingnan. Yes, di ta perpekto, but we strive. Amen? Maningkamo ta. Di ta magpaluya-luya. Mao bitaw na nga ang amahan, ang bana, maugi ulo sa pamilya. Wa pa na mausab nga ang asawa maoy ulo. Kuyaw ko ng bana maoy lawas, ikay magsayal. Mao bitaw na nga ang asawa mao gyud nay lawas kay mao nay magsayal. Ang kuyaw asawa nay ang bana mo'y nagsayal. Muna daghang pamilya natikyaog kay baliman. Muna kitang mga bana, wa magpasabot maghinaud ta.
Kita'y mangulo. Kay musunod ra ang lawas. Ay ko'y nalawas gauna. Una-una, kuno lawas gauna. Ugi maguna. Amen mga bana? Amen pod mga asawa? Muna kunin mong tanahon, kipasidanan sila daan ni Joshua para mamulahutay gyud ani ba? Makapadayon gyud ani, kinahanglan taglidoon nga pundasyon. Muna ang gisulti niya sa chapter 24, 1 to 14, pundasyon ni. May mangutana, unsa may imong pundasyon ron? Kari makatubag. Kay kung Christian ka, wa na kay laing foundation, si Kristo yun. Sultihan ta mo kung kwarta-kwarta ni tanan, way pamilyang ligon. Kay naa may daghang panahon, watay kwarta. Aw ambot lang ninyo, basig daghan po mo kwarta. Foundation! Amen! Kibay, verse 6. Kaya magwali na tarong taon. Ano? 24, ako lang nigisuwat daan kay para masabtan na to ba nga ngano di ay iyag yung gipasa gyud og tarong. Unya ang iyang pagpasa, pundasyon ang iyang una. Kapagantay ka, iyang giladlaran daan nga ang atong Dios nga gilagaran buhi dili tong lain nga Dios. Katong Dios ba ni Abraham ba ni Isaac ug ni Jacob ba mao toy atong Dios. Amen. Para mutunhay ta. Kay Ginoo ni tanan. Oh, tanawa, verse 6, and I brought your fathers out of Egypt. Verse 7 dong, manako diha. And when they cried unto the Lord, He put darkness between you and the Egyptians, and brought the sea upon them, and covered them. And your eyes have seen what I have done in Egypt, and ye dwelt in the wilderness of a long season. Mauni ang Diyos nga atong gialagaran. Mauna karon hangtod karon nagpadayon ko kay katong Diyos nila. Mauni akong Diyos nga inyo pong Diyos. Di man kadagat na abli. Ang Diyos. Di man nakabling dagat. Amen. Tanaw, verse 8. And I brought you into the land of the Amorites, which dwelt on the other side Jordan, and they fought with you. And I gave them into your hand, that ye might possess their land, and I destroyed them before you. Ako to! Katong pag-abot sa inyong mga forefathers dito, nga daghang kayong kaaway, akong gipapapa, kamoy akong gipapuyo, ako to! Nyalain yung simbahon. Amen? Verse 9. Then Balak the son of Zippor, king of Moab, doon ay Balak si Moab, nga ipatunglong Israel, warred against Israel, and sent and called Balaam the son of Beor to curse you. Pero unsay nitabo, verse 10, but I would not hearken unto Balaam. Wa ko maminaw ni Balaam! Kay ko naminaw ba kong Balaam? Dugay na mo nahalin. Pero wa ko maminaw ni Balaam. Kay gi-preserve mo. Because I cannot curse the people that are blessed. Di ni mo matunglo ang tao nga gi-bless. Di ni mo mapaimpirno ang tao nga luwas. Amen? Oh, verse 10. But I would not hearken unto Balaam, therefore he blessed you still. So I delivered you out of his hand, and I sent the hornet before you, which drave them out from before you, even the two kings of the Amorites, but not with thy sword, nor with thy bow. Dili sa iyong sword o bow, gipadad-aran ako glampinig. Wa mo'y gihimo, ako'y naghimo, nakalakaw sila, mauni ako. Ya inyo kong ilisan. Grabe lang pinig ra. Daog sila. Way gamit ilang sword, way gamit ilang bow, gipadadaan lag hornets, ang mga Hittites, mga Amorites, mga Perizzites, katong dili magtites, nang hawa. Ilisan ko ninyo. Mauna sa ibin sa panahon ni Joshua, nagpadayon sila. Nga naman, the reason why you're still here, not because of your husband.
One of the greatest reason why you're still alive and you're still here serving the Lord, not because of your wife. Kay kusiun kag di mo simba. Ang pinakarason nga nung niya pata, tungod sa Diyos nga atong gialagan. Kay bisag di pa na mo simba sila, kung kailakas Ginoo, way makapugong. Amen? Okay pa mo? Oh, and I sent the hornet before you. Verse 13 dong. And I have given you a land for which you did not labor. Imagine. Gitagahan na mong yuta. Ngawa mo magtikan. Grabe. And cities which you built not. Kaya gipapahawa ran ako ang mga kaaway ninyo, kamu maoy ni krabihan. No? Oh, and you dwell in them of the vineyards and olive yards. Imagine na, sila'y nagtikad, sila mo'y nagpreparar sa yuta, sila mo'y gatanom, pero pag abot ninyo, gaani mo! Okay pa ta? Grabihan, no? Bisan sa kaluwasan, Brad. Si Kristo ni Aris kalibutan. Siya ang gidagmalan. Siya ang gisagpa. Siya ang giludan. Siya ang gibugal-bugalan para maluwas ka. Nya di ka mangalagan. Kawagay puangod ni mo. Kawagay ayo ni mong pagkatao. Siya nagpalansang sa krus, ginuslak iyang kilid, miagas ang dugo, miagas ang tubig, namatay siya dito para lang mapasaylo ka. Nya karon napasaylo ka, karon nga naluwas ka, di ka mangalagan. Kaway buot nimo. Nya Domingo magampu-ampu pa ka, Lord, unsa may imong kabubuton ako ron? Ha? Unsay kabubuton? Bango na niya! Domingo ron! Ampu-ampu pa. Lord, ato ko og gaysano o simbahan. No, saka! Pre-pre, pagalud-luhod pa. Domingo ron! Which he planted not. Planted not. Do ye eat? Wa kagatikan, wa kagapugas, pero nikaon ka. Nya imo kung ilisag pahoy. Ibaylo lang ko nimo ng uyab nga unbeliever. Ibaylo ko nimo ang imong trabaho. Nga Lunes ento Sabado gatikad ka. Kanegosyo ka Lunes at Sabado, imo pang kanon akong Domingo. Kawa ni mo'y buot. Laas na lang yun yung pastor Wally dere. Di ta kasiguro, kaya yung pastor, invite ton pa na ita. Hindi pa mo rapture. Ni buti pa sabot ni Joshua. Kay kung di niya isulti, unsa ka kaayo sa Dios, unsa ka nindot sa Ginoo, ang imo ipasa pahoy. Atong ipasa ang Diyos nga tinuod, ang Diyos nga milagruso, ang Diyos nga mubalik. Una kong ipasa sa akong mga anak, sa among mga anak, ngang inyong alagaron kay karon pila ka adlaw mga matay na mi. May nang bisag wa na mi. Padayon mo. Di kay wa na magud si Papa Pastor, wa na ko mo simba. Si Papa day imong gisimba. Ngano wa na ka mo simba sis? Patay na magud si Mama. Ha? Di si Mama gisimba. Tanawa ang gisimba ni Pastor Gisrael, si Pastor Chris, ni saludo sa siyang papa, kay pastor to niya, papa to niya. Pero dito mo iyang gisimba, ang Diyos.
Nga nuwa naman kaday. Patay nam gud si lolo. Ginoo. Kay masuko magguto si lolo, pastor. Bunal-bunalan gud mi atog di mi mo simba. Amen, Brad? Pero dakog role si lolo. Dakog role si lola. Dakog role si papa. Dakog role si mama sa mga anak nga mosunod sa buhi nga Dios. Kay kitay mo laid sa foundation. Look at the verse. Dili kitay pundasyon. Kitay muladlad. Parihari mo na sa bugas. Lord, salamat sa bugas. Diyos pa'y pakislod. Nanang pundasyon, kitay paladlaron. Sumanay ka na eh. Sumay kinabuhi, anig dita mo barog ron. Sugot mo mga adik na eh. Yung mga gwapo, ano eh. May taga-piki kanignaw kay pwede ra, pero di bisa pa. Magwalin ako. Verse 14. Now therefore. Conclusion na ni. Siya di ka mahadlok sa Ginoo nga mautoy galuwas nimo. Mautoy gahulma sa imong kinabuhi. Talagang kung mo kinimo so pa ka maluwas kabalik wa atong kinabuhi. Siyam ka tuig sa drugas. Kabili ko atong kinabuhi. Kung napadayon pa to duwa pa kumaluwas ka kita kakuha niya akong asawa nga kagwapa ni. Tagang kakuha ni mga anak na ko. Siguro kung mga anak mamiliki iPod. Muna utang sa Diyos akong kinabuhi. Muna makaulaw na kung di ko mga lagad sa Ginoo. Sa tanang kaayo nga gihatag sa Ginoo sa akong kinabuhi. I don't deserve. We don't deserve. Pero gikaluy-an ta. Gigrasyahan ta. Nya manghambog ta. Yung si Joshua, therefore, fear ye the Lord. Dong, padayon gyud. Manawin ang timoy, padayon gyud moy. Kay ang Dios nga akong gialagaran, mao ang Dios nga imong alagaran. Wa man kuyuta nga mabili nimo. Pero ang among pagtuog pangalagad ni mama ninyo, mo'y among ibilin para ninyo. Kay bisag wa nami, pero kung doon na mo'y foundation, doon na mo'y fear sa Ginoo, niya mag-faithful mo niya, na amoy mapaabot. Hangtod nga kita pag-ausahon dito sa langit, nga lunlun kalipay, o wa na'y problema. Wa na'y pamahaw, paniuntog, panihap. Wa na'y snack! Wa na'y mudyol! Wa na'y bills kurente! Wa na'y bills tubig! Wa na'y shopping! Wa na'y parcel! Brad, therefore, number one, as a family, serving with sincerity. Mga lagad naman lang ta, tarongo na lang po nato. Puslan na ligo, Brad. Di ba, na-terminos kalibutan ay? Puslan naman ning naligo na lang yun ta. Manglugo na lang ta. Membro naman ta sa Truth Baptist Church. Tarongo na to atong pagka-membro. Kung muhatag naman lang ta, muhatag ka nga di magbagulbol. Kinsa man pasto nag-ingon, awa ba na naghap lang? Basig na pa di ay.
Pero kamo murag way bagulbulan diri tanaw ko. Amen. Serving with sincerity. Look at verse 14, Brad. Balik, Brad. Salamat kay nimo, Brad, ha. Verse 14, tanawa. Unsay gingon ni Joshua, serve the Lord with sincerity. Balik, Brad. Awa, serve Him in sincerity and in truth. Pagkaninduta, no? Ninduta, no? Tanang membro di na malit. Murag murapture na yun. Nga nugyo pila-pilo ng late, kinapa may malit. Kuan manggod pastor, kuan manggod pastor, kuan manggod. Kana si kuan, iyampo tana nga maluwas. Kinsa may maluwas kana si kuan ba? Kay para inig-ingon nga ngano nalit ka kana, wanay kuan ba kay naluwas na. Put away the gods with your father served on the other side of the flood and in Egypt and serve the Lord. Adto ka mga lagad sa tinuod nga Dios. Dili tong nay mata nga di kita. Dili tong dunay ilong nga di ka panimaho. Dili tong dunay baba nga di makausap. Ang atong Diyos gamhanan, ang atong Diyos buhi, anytime makasangpit ka, anytime makaampo ka. Amen? Di ta maglangan. Number 2. Ayan lang ito ipakita dong. Standing in solidarity. The word solidarity means unity. Bisan asang organisasyon, Brad. Mapamilya man, maorganisasyon man, mapolitics man, kung dunay division, di yun na kapadayon. Pero ang design sa Diyos sa church is unity. Ang design sa Diyos sa Israel is unity. Ang design sa Diyos sa pamilya, unity. Oh, papa ko. Ugma! Way mo lang! Kay Domingo. Opa. Oh, ikaw lab! Panglabadan! Unya ra ka mo labag Domingo! Labidan! O ikaw, panglat sa daan para inikog mabuntag di na ta magkara-kara kay mao ni ato ikalit. Standing in solidarity, unity, agreement of feeling, action of fellowship. So kinala mo decide ka. Mao na a family that chooses to serve the Lord. Pero bisan pag nindot ng pundasyon, ikagya po'y papilion. Amen? Ikaw gyapon. We need to stand in solidarity, supporting one another, strengthening one another. Muna ang bana, kay umang ka sa simbahan, umang ka sa imong pamilya, ikay maguna. Ikay magunag basag Bible, ikaw mo'y magunas devotional, kay basig nanay pamilya, wanay devotional. Nahimo ng exceptional. Ikay maguna, Brad. Yang asawa pod, mo trabaho sa balay, mo atiman sa pamilya, ana. Pero karon duha naman, both naman ang magtrabaho. And there's nothing wrong with that, basta ayaw gyud pawala sa imong responsibility. Mao na kinaman tay pundasyon, dali rang pag-practice. Ang nakalisod pag-practice kun wa tay foundation. Pero I'm talking about Christian family. Amahan nga luwas, bana nga luwas, mama nga luwas, asawa nga luwas, mga anak nga luwas. Nya kay puro man luwas, ngano may pagpanaghiusa. Basig wa pay di luwas. Aw yampo nga maluwas. Mabuta kami magdevotional may bisag dagko na ni. Klaro gyud nga luwas na mo. Papa, uy, sige pangutan na. Maniguro ta. Kay diris kalibutan si tag banding-banding.
Adto ta dito, ari ta diri, so tagay Sano, so tagay SM, adto tag Tubod, adto tag Madanding, so tag Kananan, adto tag Jollibee, adto tag McDonald's, nya mo rapture. Nay mabilin. Nya mabilin ang anak pag yun, sa may kabayad. Muna ang number one goal ni mo papa, nga tanang membro sa imong pamilya maka-confirm jud ka nga luwas. Giyon sa nimo pakibaw, pastor, ikaw mismo na kay discernment. Muna bisag dagko na. Ako gyapon ang pangutan-on, luwas jud ka. Ay kumpiyansa, ma'am. Kay perting kayod na to dere. Usay gani mo absenta kay mo overtime kay nay bayron noon sa eskwelahan. Yang imong anak di ay ini kamatay wa maluwas. Purting kayod ni mo, hala, bitob, kinukuray, skwartab, kinibab, pam. Nya pag-rapture, habilin. Kung naamantay paniguroon, number one, ang atong kaluwasan. Kaya yung posisyon ron, kung nasa ka nagtrabaho, di na permanente. Ang imong pagkabana doon na kinutuban. Ang imong pagkapapa doon na kinutuban. Ang imong pagkaanak doon na kinutuban. O sa panahon sa kinutuban, kinsa imong makita. Siguro agad. Maniguro gani tagtak ang buntag para di ta mapas mo. Kay bahog yung tang mapas mo ta mulain na ni turiring na ning utok ta. Labad kay surang-surang ron. Maunang maniguro yung tagtakang. Di yung ka magpalit sa imong trabaho kay kaltasan ka. Kay purting paniguro ni mo sa ugma. Kaluwasan pa. Ano, na kay anak ron, suruini nga nagbalik. O baka ang papa mo iwa pa maluwas, asawa, suruini nga na imong bana. Or baka ang asawa mo iwa pag yun maluwas. Kaya iwa pag yun mausap niya kung asawa, sulwini nga na. Kaya pasig pa na maluwas. Muna, inigabos balay mo pag-away ha. Magsinulwini nga imong duha. Inalab. Luwas juga. Ingon na asawa, nga ikaw luwas ka. Bleh! Mag-away naman. Ay mo pag-away. Ay mo pag-away, magklaruhay. Nga naman yung kadong nga basta Domingo dong daghan magkikagrason dong. Luwas yung kadong. Ay! Sa pagtuon mo. Isog pa kayo. Ano mang isog man ka ngagi? Pangutana raman ka. Kaya luwas yung katinudi masuko malipay man ka. Sa luwas ko, ibalik lang po. Ikaw dahil luwas po ka. Yung asawa, diyan may magtuon. Ang asawa po yung masuko. Dili kung luwas ka, bisag kung sa walis kaluwasan, di ka maigo. Luwas ko kagod. Kung di ka luwas, murag maghinuktok yung kagod. Dawata yun ang Ginoo kay di pa dawat sa murapture, di pa kung mamagwali. Amen. Klaro-klaro, Mabtis Joshua, klaro-klaro kung tani ha. Klaro kung tani. Standing in solidarity. Then number 3, third from the last, 45 kumhuman. Paminaw mo. Ikatulo, selfishly sacrificing. Kasi buti pa sa po ng selfishly sacrificing. You have to do something for the sake of others. Nga bahalang bawa ka, basta naasiya. Mauning pamilya, sakripisyo ni. Muni usay di masabtan sa mga anak. Grabing sakripisyo sa mama. Grabing sakripisyo sa papa. Nya di mo tarong eskwela. Sigduwag duta. Email. Dereta be. Di mo manood sa eskwelahan. Nga bahala na lang ganig. Di kapalit imo papag-brief kay giuna ka. Imong mama di nakapalit og chinchuanso. Kay giuna ka. Nya di ka magtarong. Inyong pastor ni sakripisyo og tuon. Nya di ka maminaw.
Tagaan na mo kanano? Nami membro dito nga dukaon jud ngano man jud magwali magduka man gyud. Nga kalami ning pulong sa Ginoo. Diabetison magugupos. Kana okay na basta diabetison ka kana. Pero batan-on di man ka diabetison. Adoolon gyud. Kanindot anang wali nga magduka ka. Ikaw ba'y kasabaan, lalim ba? Di na lalim, uy. Okay lang na, kay sakit, diabetes ka, maning kamot ka. Napoy uban gani, magpiyong lang pero naminaw. Napoy uban, nagpiyong pero gahagog na. Selfishly sacrificing. Mauni ang pamilya. Sakripisyo. Imagine kalayo sa langit. Pasalamat lang yun mo, dili ako'y Ginoo. Kika ko pa Ginoo, di ta mo ari unoy. Pero salamat ang Diyos. Ang yang gugma, unconditional. Wa sa magtanaw, kinsa ka. Ang iyang gitanaw kay makasasala ka, palung juga sa impyerno, oros-oros juga sa impyerno, pero di siya gustong muadto ka, giduphan ka niya, nagpakamatay sa cross, gilubong na banhaw sa katulog kaadlaw, para karong pila kaadlaw, nga bisag wa kay gibayad ni tuora ka, muadto kag langit. Panamin ko nung takos batang luwason. Nga kaning naunga, wa pagkapatay, suspek na. Di ta angayang luwason. Pero salamat, Brad, di kaluyan ta, Brad. Manang way rason di ta mga lagad. Mauna as a Truth Baptist Church family, higugmaan ninyo una ang Diyos. Why we love God? Because He first loved us. Mao bitaw nang mahigugma ta niya kay love us kay gugmas Ginoo. Tanawa, He first loved us. Dili dubuk ang iyang gugma, presko. Amen, Brad? Muna simbahan, sakripisyo ni. Bago pag nagasimba, simba na po hapon, musaylo biya taglangit. May nang musaylo, kaysa di kaabot. Asa man ka, musaylo o wa kaabot? Kauba na sa asa man ka, kanang hapit na langit o hapit maimpyerno? Asa ka na, ma'am? Hapit malangit o hapit maimpyerno? Asa ka na, day? Ha? Kana, bright, kasi inday na. Nako'y gipangutana ni Pusod Gisrel, sa dali kay nakatubag, kanang hapit malangit! Iko dong, balika ko ni mong tubag. Kanang hapit malangit o hapit maimpyerno? Tsala, pwede bawion, pastor? O bawi ha! Sa kanang hapit maimpyerno, kana, kay mo yung kaghapit malangit, wag yung ka malangit, anak. Hapit raman. Kana pong hapit maimpyerno, wag ka maimpyerno, anak. Langit ka, anak, kay hapit raman. Mauna, klaruhag yung paminaw. Kiningon yung maestra, pagdaog, sundang, espada mo yung gida. Muna, diri sa Truth Baptist, yung maminaw yung tarong. Hapit na Thanksgiving, no? Mo na mangandam na ka. Di kay pagabos Thanksgiving. Di ba man na itong Thanksgiving, pastor? Say man na. Huwag ka maminaw karon. Amen? Oh, we love Him because He first loved us. Dili dubuk. Iba day? Sig tuon ng pasalig sa unbeliever nga kagwapa ni mo day but na wa pay niingon nimong gwapa kagwapa na kadaan. Usay mailan pa. Kadugay na nimong gwapa. Unbeliever nag-ingon ha ni ana na ka. Wa pa na sila kasulti gwapa na ka. Ay pailad. Number 4. Speaking with Scripture. A family that chooses to serve the Lord will speak the Scripture.
Deuteronomy chapter 6. Tanawa no. Before I close, I still have 5 minutes. Tanawa. And these words which I command you this day shall be in thine heart. Mama, Papa, di ka katudlo sa imong mga anak kung ikaw mismo wa kay basag Biblia. Kay di ka pwede mo ingon, basa niya ikaw wa. Di ka mo ingon, simba niya ikaw wa ka mo simba. Ikay mag-una. Tanawa. And these words which I command you this day shall be in thine heart. Verse 7. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shall talk of them when thou sittest in thine house. Di kay inigtak ang sakananan, wa na istorya, kay pulos naggabit-bit og cellphone. Tagsara magtapok, di pagyud magkaistorya, kay gabit-bit og cellphone tanan. Si Papa, si Mama pod, ang mga anak, there's nothing wrong with cellphone, but spend time with them in the Word of God. Muna bisag dagko pa na kung mga anak. Gabasa na ka? Ay kaon-kaon niya pa'y basa ha? Maulaw tas Ginoo. Kay samtang nangatug ta, gahagok ta, lami kay ginhawa. Nya gipukaw pa ka, buhi pa ka, nya di ka mo basa, habhab lang ka. Sittest in thine house, when thou walkest by the way. Muna kami bisag naos, mag-iscots pong Ginoo, na ipanaw cellphone, yes! Wako mo yung dili na mag-cellphone. But be careful using your cellphone. Be responsible. Ba nag-asawa, wala communication. Imbis duha na no cellphone, wala na communication. Na naunsa man yung pagkaunsaan naman yung kalakiha. Kanang cellphone gamito, nagwa mo dihang duha, magtawagay mo. Pero nana mong duha, di na mo magsig-cellphone. Istorya ko no tabi, istorya tabi. Kumusta naman kaga? Uy, ang imo ka naman. Hala, uy, naunsa naman imong now? Ha? Palitan ti ka og kuan bi sa Watson bi. Naunsa nalipat ko da. Sorry da. Ikaw pud ba? Gimuta naman taon ka, uy. Wa naman. Ana ba? Di kayo na sweldo. Ang asawa, ambe. Di lang ni sweldo-sweldo eh. Nindot man na natay mahatag. Pero nindot sa tong, I love you. Nya, I'm sorry. So ano na nga magkagsorry nga, human naman to. Sa ako lang yung siguroon. Nya, ano masige magkagsorry? Sa nagasa naman po kugod. Wa na gyud na sa pamilya. Sorry, thank you, I love you. Mga basic ba? Inigmata ni mo cases na imong asawa ay. Why? We are God's family. Pastor, how are you? Pastor, kumusta? Sawas, pastor, kumusta? Nakay-blessing na pamoy bugas di, pastor. Sa naagyod, asa man, nasa kong naong. Upapiruan na isuno pa. Sa pahita. Ano naman? Speaking with scriptures. And when thou liest down, and when thou risest up. Ikapila na ni Dong. Tulo pa. Upat, ikalima. Pagkanindot. Kani, shining as lights and salt to preserve. Ang pamilya diay nga iya sa Dios, mudanag na sa imong pamilya, mudanag na sa imong silingan, mudanag tas komunidad. Halaoy ka na iyang bana ba? Grabe ka palahubog na. Nya gawas nga palahubog, palahubag pud na. Kay kaning palahubog man pud na. Amen mga palahubog? Ay, amen. Sa una ba? Dili karon.
Imagine ka na yung bana o sa una ang bitbito na sunoy nga puwa. Kay mo adtog tigbakayan. Pero karon ang gibitbit, puwa naman nga Bible. Hala, oy, ikaw ba? Suo ni Brad, oh. Ah! Di kay kung kanus-an na baptis, sugarol. Di ba baptis man na siya? Tang binuang. Shining as salt, as light and salt to preserve. Unsay gamit sa salt? To preserve. The reason why nga nung wa pagunuba ang kalibutan sa Dios kay naa pa ta. Tanawa inhuman sa rapture wa na ta magsugod ang great tribulation. Pero samtang naa pa ta gi-preserve ang kalibutan. Samtang naa pa ta gi-preserve atong silingan, sultiin na kay basin og maimperno na. Let your light so shine before men that they may see. Ang ilang makita dili nang unsa man ang luwas-luwas sa kasabut ana. Ang ilang makita ang imong kausaban. Kay kun makita nila ang imong kausaban, inig-inbitar nimo, maintriga na, dali na mada. Gahi pa. Unya nag-invite ka, puha kay kag mata. Brad. Ugma ba sa among simbahan? Sa unsa? Paminaw! Simbata! Gahi pa. Puha pa kay kag mata. Di nam kuyog. Pero kung pamilya nangalagad sa Diyos, dakog chance ngay mo silingan mo kuyog na. Kaya wata kibaw gakawil-kawil ng relasyon na ba? Ningon ng asawa sukad karon do. Wano koy bana do. Oh, pero nasulwining nimo ni dawas Ginoo ang bana ni hilag ni pasaylo. Di na lagi kumusab dog kausa na lang. Di na kumusab dai kausa na lang dai. Shining as lights and salt to preserve. Kung ang pamilya mga lagad sa Dios, gamiton ta. Sa eskwelahan, sa trabahuan, sa negosyo, bisag asa ka mo adto, you are shining as light and salt to preserve. Hala, uy, sa una ba, ang bakba anak ni Mari ba kay hala karundo, hala, uy, mura na magmadre. Hala, uy, nausab yun. Sa una, no, wag ginasilain. Ang silingan nagbinin mo, yung libakon. Karon ba, mamadlong naman. Unsa di ka, sis, sa baptis ko? Unsa din ang baptis? Di na relihiyon. Di sad na makaluwas. Pero si Kristo na nasa kong kasing-kasing. Hala, uy, nandada si Kristo ni mo. Pwede na nako madawat. Sa di ka pwede mo dawat ani, kinanamanin ako. Di man ta pareha sa una nga si Kristo na ani mo, si Kristo na apod nako. Kitang tanan pwede makadawat. Amen. Katapusan, last, pagkatahom. Stepping out in simple faith. Ang usa ka pamilya, kung mo step up lang sa pagtuo, gamito na niya. Palayo ko dong, under ana. Dugem ko tamahuman. Ako lang ni idaklit ron, karong hapon. Napakoy wali, friend, no? Karong hapon. Oh, napay usa. Balik mo, ha? Oh, ino mo panguli. Yung paso, oy, paulian na, pasuruy, kiwar, oh, tanawa. Families that serve don't sit still. Mangutana ko ninyo. Kanang manimba ta. Di ba ta manguli? Manguli ta, uy. Maproblema man si pastor na, o di mo mamuli. Kay man na mamiwali. Manguli mo. Don't sit still. Unsa inyong nakatunan, sa inyong gipaminaw, inyong i-apply. Apil me. They step out, follow God's call, and serve their community boldly. Unsa giyon ni Joshua? Pili mo. Na naman ni tanan. Na naman ni giladlad naman ni nako. Mo ni Ginoo nako. Kay mo ni Ginoo tong lolo. Pero kung di mo apil ani, di mo mutuan ani, inyo na na. Basta ako o ang akong panimalay mga lagad sa Diyos. Verse 15 before I close. And if it seem evil unto you. Kung nagununa ka nga dautan ni para niyo pagalagad sa Diyos, pili!
Sukad ko na baptis, na purdoy ko. Ha? Purdoy naman kadaan. Do you know what I'm saying? If it seem evil to you, ingon ang Bible, choose you this day whom ye will serve. Muna ayaw, you cannot blame God. Kung nun sa estado sa imong pamilya karon, you cannot blame God. Nga naman, gihadlad na nataan sa Ginoo na natanan, nanay Bible, nanay pagampo, namoy pastor, nanay wale. Pili! Kinsa man, katong Diyos-Diyos nga gilagaran sa iyong lolo, sa lain nga baha, sa mga Diyos-Diyos, mga Amorites, din ang yuta inyong gipuy-an karon. Or, ang atong Diyos. That is why, but as for me and my house, why makapugong? How militant I am as a leader of Israel. I realize that the best career in my life is not being a soldier, but being a father. Maunsa man nga midaog mi sa daghan nga mga gubat, nibaniog ko sa Israel, sa akong mga kaaway, nga gibantog na to sila og nisikat ko. Pero ang akong panimalay, wa mga lagad sa Ginoo. What's the use of your business? Money. What's the use of your career? If your sons and daughters, wa mga lagad sa Ginoo. When I have to choose today, piliun gyud nimo. Nga, mamupili ka atong pahoy. Adto jud ka mo pili sa Dios nga tinuod. Nya kung naka-encounter na ka sa Dios nga tinuod, nganong mubiya man ka? Stepping out of faith. The just shall live by faith. Number 1, serving with sincerity. Puslan mga lagad, sincero. Standing in solidarity. Mag-usa ta, di ta mag-divide. Mag-usa ta, pamilya mag-usa ta. Ikatulo. Sa ikatulo. Selfishly sacrifice. This is all about family. Sacrifice. Duha na may mo pamilya ron. Pamilya nimo biologically, o pamilya nimo sa simbahan. Amen? Then number 4, speaking with scriptures. Mo ng pamilya nga giasahan sa Ginoo sa pagsangyaw sa maayong balita. Your testimony alone speaks of who you are. Number 5, shining as lights and salt to preserve. We are the light, we are the salt. Kita ang kahayag, kita ang asin. Analogy na, figurative na. Di ta kahayag nga nidanag tungod sa atong hinapay. Midanag ta tungod sa atong testimonyo. Nga si Kristo ang nakita sa atong kinabuhi. Amen? Nga na-preserve ang tao, kay gigamit niya. Kay imbis magpadayon siya sa iyang kabuang, naluwas. O gi-preserve siya sa Ginoo, kinsay gigamit? Ikaw. Amen. Then number 6, stepping out of faith. Simple faith. Di na kinahanglan mulayat ka, kay nituo ka sa Ginoo. Mukat-kat sa kog lubi, pastor, kay nisalig biya ko sa Dios. Mulayat ko. Di na. Bisag diha sa imong gilingkuran. Ang imong pagsalig, pagtuo ni Kristo. Ng imong papa, imong mama, makaangkon pas kaluwasan. Nga imong bana, imong asawa, kung wa man dire, kay wa pa maluwas, nga maluwas siya. Stepping out of simple faith. Tingali wa dire pa imong bana, stepping out of simple faith. Tingali wa pa dire imong asawa, stepping out of simple faith. Tingali di pa tanan imong mga anak luwas, stepping out of simple faith. That one day, the whole members of the family will be saved and will serve the Lord faithfully. Close your eyes and bow down your head. Lord, salamat sa imong pulong. Salamat sa imong kaayo. Salamat, Lord, sa mensahe nga imong gipaabot namo this morning. Nauna sa tanan,
Gipasabot sila ni Joshua nga dili Dios nga gialagaran sa atong mga ninuno sa una nga dili tinuod, kundi Dios nga kamatuoran. Siya si Jehovah nga wa makita sa unang panahon, nga nagsulob sa unod, gihitawag siya Jesus Christ. Aron mahimong halad sa among mga sala, sa atong mga sala. Gilubong ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Salamat Ginoo sa mensahe nga imong gipaklaro nga rin namo. Nga we have to choose to whom we serve. And of course, nga nung mupili man mi sa Diyos nga wa nagluwas namo, nga naa may Diyos nga tinuod, nga nagpalansang namatay sa cross, gilubong na banhaw. Ug salamat Lord ni Joshua, nga bisan ug wa pa ka matawo aning panahon na, pero nakita niya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. And the same God nga among gialagaran karon. Lord, salamat kaayo sa imuhang paghigugma namo. Salamat Lord, though we don't deserve, pero salamat nga imo ming gipakamatyan. Lord, na ay mga bisita karon mohangyo ko nimo. Ikaw mag-aabli silang unahuna kasing-kasing. I-bless ka ng invitation, O God. In Jesus' name, Amen. As the piano is playing softly, first-time visitors, don't be shy. Ayaw ka ulaw. Niya ka karon dili aksidente. Ang Dios dunay plano pa sa imong kinabuhi. Nasabtan nimo nga we need to be saved, nga kinahanglan gyud tang maluwas. Ug ang kaluwasan nga akong gi-share karong kabuntagon, dili ni kaluwasan nga wa kay kwarta. Dili ni kaluwasan nga naa ka sa panahon nga hapit ka madisgrasya. Dili ni kaluwasan nga wa kay kaon, gigutom ka, nga naay nagpakaon nimo. Dili. Kaluwasan ni sa imong kalag, nga mao'y pinaka-importante. Tungod kay sa dihang nakasala ta, sa mata sa Dios, patay ta diya sa atubangan. And we deserves to go to hell. Pero salamat ni ari siya sa kalibutan, di siya gusto moadto ta sa impyerno. Gusto siya moadto tag langit. Pero dili pwede nga wa kay buhaton para malangit ka. Ang imong buhaton dili nga magbinutan ka whatever, kundi nga magpaubos ka sa imong kaugalingon. You have to accept that in the sight of God, you are a sinner. And accepting, admitting that you are a sinner is a sign of humbleness. Nga wa kay mahimo kun wang Ginoo. After accepting, admitting that you are a sinner, you need to believe that only Jesus Christ can bring you to heaven. And you have to confess it in your heart, in your mouth, and believe in your heart that God that raised Him from the dead, thou shalt be saved. Bisita ka, just keep close your eyes, bow down your head, nakasabot ka, can you raise up your right hand, Pastor? I need to be saved. Akong ipaubos akong kaugalingon. Dawaton ako si Jesus Christ nga akong personal ug bugto nga manluluwas. Can you raise up your right hand? Paubos lang dayon. Bisita ka nining kabuntagon. Makaisa ka ba? Pastor, akong dawaton si Jesus Christ sulod sa akong kasing-kasing. Can you raise up? Visitors, can you raise up your right hand? Pastor, amen, dunay usa. Amen. Kinsa pa? Pastor, akong dawaton si Jesus Christ. Amen. Kinsa pa? Amen. Kinsa pa? Amen, Brad. Kinsa pa, Brad? Okay, isang kamot para makaibaw, makaampo ko. Kinsa pa? Brad, I need to be saved. Amen. Amen. Barog lang, barog lang. Sige, barog lang. Katong nagdawat, sige. Katong ni isa, barog lang. Kay magampo ko para ninyo. Sige, barog. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Barog lang. Amen. Close your eyes, members. Just close your eyes. Salamat sa mga bisita nga nidawat. Salamat sa kayo. Pwede kong muhangyo ninyo. Aritas tubangan. Kay magampo ko para ninyo. Dali mo dong, ma'am. Aris tubangan. Amen. Praise the Lord. All the visitors this morning, you stand up and move forward. Come on. Amen. Salamat yung kayo. Salamat sa Ginoo. Salamat. Atubang lang muna ko, linya lang mo. Salamat kaayo. Salamat inyong nasabtan ang mensahe that only Jesus Christ can bring us to heaven. Wow. Amen. Praise the Lord. Na ay dugay nang nagsimba diri unya. Iya lang yung klaruhon
ang iyang kaluwasan. Can you raise up your right hand? Why mo katawa ni mo dere? Just raise up your right hand. Pastor, dugay na kong nagsimba, pero wa pa day ko masave. Can you raise up your right hand para maapil mo dere sa pagampo? Ayaw ka ay agkawa, don't be shy. Why mo katawa ni mo dere? Why mo bully ni mo dere? Just raise up your right hand. Pastor, I just want to assure sa akong kaluwasan. Dugay na kong nagsimba, pero pag yun ay ko masave, come on, you come. You come. You come. Pastor, kinahanglan ako yung siguradoon, kay kung di na ako masiguro, mo rapture ron, mahabilin ko. Come on. Young people, you come. You still come. Wa gyoy mo katawa ni mo diri. Imong klaruhon, imong kaluwasan. Amen. Praise the Lord. Salamat. Naa. Di man kita kasiguro, even sa amo Last March, doon ay tulo ka mga men nga nagsimbahan during pa sa time sa akong lolo. But we are not better than anyone else in this room. Pero di ay nagsigi sila simba, wa pa di sila masay. Mao di ay wa gyud siya kalipay. Di siya malipay musimba, di siya malipay mga lagad. Kay there is something lacking in his heart. Come on, you come. Klaruhay mong kaluwasan. You come. You better save. Before it's too late. Before it's too late, you come. Amen. You come. Reassured nga ang Ginoo gyud. Oh, ang imong na-encounter sa imong kinabuhi. Kay perting paita gyud, simba ka, nya wa pa di ka ma-save, ini-rapture, mabilin ka. Gusto siya maluwas ka. Ug ang kaluwasan, iyan ang gibuhat. Ang imo, ang pagtuo na lang gyud, ang pagduol na lang gyud, ang pagpaubos. Basig wa kay kalipay, Lord. Lord, nga wa man ko'y kalipay. Tingali, wa pag yun nimo siya ma-encounter. Basig wa pag yun nimo siya madawat personally sa imong kinabuhi. And you need to be saved. Amen. Wala na. Wala na yung apas. Salamat sa mga young people. Salamat. Okay. Alang ninyo, just close your eyes and bow down your head. Yeah, please follow me as I pray. Isipa nga kini nga pagampo imuha ni. Dili ni ako, igo ra ko nga gigamit sa Dios pag-guide ninyo ug ang Holy Spirit mag-ambli siyang una-una kasing-kasing. Sige, sunda ang akong pagampo, sabat sa akong pagampo. Ginoong Dios, gisunod ko, Ginoong Dios, salamat ayo nga niining kabuntagon. Ikaw nagapadayag sa imong dako kay nga gugma. Ngari ka nako. Nga bisan ako makasasala. Ikaw nahigugma ka nako. Dili ka buot. Nga muadto kog impyerno. Ni ari kas kalibutan. Nagpalansang sa krus. Bayad sa akong ug salamat nga wa ka magpabilin sa lubnganan. Sa ikatulo ka adlaw, ikaw nabanhaw. Og niining kabuntagon, saligan ko ikaw. Dawaton, sulod sa akong kasing-kasing. Isip ako, nga manluluwas, akong kalag. In Jesus' name, Amen. Gipabilis pagduko sa inyong mga ulo, yung inyong mga mata. I believe sa diyang gidawat niyo si Jesus Christ na siya sa inyong kasing-kasing. Ikaw mismo makatestify, ana. Ikaw mismo nahibaw ni ana. Manindog tatanan palihog Truth Baptist Church members. Let's all stand please. Magampo ta. Okay. Kinsabay mo aris tubangan ug moingon in the sight of God nga Lord, as a father, as a mother, as a husband, as a wife, kung bisan pa mga anak, just move forward. And we have to make a covenant renewal sa atong pag-alagad sa Dios. Can you come? Can you just move forward? Amen. Dong, move lang mo dong. Okay, move lang. There is tubangan, pwede ra. We still have time. Amen, come on. Empty your chair, you come. Empty your chair. Okay. Sige, kamo, dong, diri mo dong. Dong, diri mo. Skilid, diri mo. Come on, empty your chair, you come. Pwede mo, luhod lang mo. Okay, amen.
Okay, para di mo maka-disturb load mo. Amen. Empty your chair, you come. God need a family to choose Him. To choose Him. Ang Ginoo na kinahanglag pamilya sa pagpili nga siya ra og way laing alagaron. Come on. Empty your chair, you stand up and move forward. Come on. As the piano is playing softly, we will give time for you to talk to God. I know God is talking to you. Kung naa kay responsibility nga wa nimo mahimo as a father, as a husband, o maorong panahon na that you can renew your commitment to the Lord. As a husband, as a father, and also as a wife or as a mother, you need to relight your commitment to the Lord. Nya kamo pong mga anak, nakinala mo himo tag covenant renewal ngadto sa Ginoo. Di lang sa atong pamilya, kundi sa atong pagkamimbro. There is a Truth Baptist Church, Baroy, Lanao del Norte. Amen. Sige, padayon sa pakigsultis Ginoo. Naay mga panahon, maluya ta, yes. Naay mga panahon, ma-discourage ta, yes. Naay mga panahon, murag ipakagamay na lang nato ang buluhaton sa Ginoo. Naay mga panahon nga atong gipakagamay atong responsibility as an anak ngadto sa atong mama ug papa. Naay mga panahon nga atong gipakagamay atong responsibility sa atong asawa o sa atong abana. Pero ingnan Ginoo, Lord, I'm so sorry about that. Salamat kay Ginoo for reminding me of my responsibility, of my duty. Lord, tabangi ko isip membro ani nga simbahan nga uban sa imong grasya, makapadayon mi sa pagsuporta sa among pastor, sa pamilya sa among pastor, o sa tanang buluhaton. We're willing, Lord, to obey unsay gusto nimo Ginoo namo. Akong pagampo, Lord, ingna siya. Pagampo gyud specifically nga Lord, gamiton ko nimo. Naapa ko'y mga minahal sa kinabuhi nga wa pa maluwas. Naapa ko'y mga silingan nga wa pa maluwas. Ako mga classmates, ako mga igagaw, ako mga minahal sa kinabuhi. Lord, use me. Na sa di pa ka mo balik, nga imo kong gamiton. Pastor Jess? Lord, salamat kayo sa pagpahinumdum ka namo. Salamat Lord nga imo hinumduman dapat nga amo pagpangalagad at kanimo sincero kay ikaw ang Dios nga angay lagaran at tinud-anay. Pasayloa mi usahay ng mga butang hindi mi kasabot sa mong kinabuhi pero salamat Lord nga nabadlong mi karong kabuntagon. Salamat sa mga members nga nagpiko silang tuhod karong kabuntagon, nag-renew silang commitment. I pray bless mo sila padayon. Kung unsa man as a father, as a mother, as a daughter, as a son, o as a member sa simbahan, I pray dawatang ilang mga pagampo karon Lord. Ayog tuguti. Nga di sila mulambo isip nga membro. Salamat kaayo. Salamat sad sa mga nidawat nimo. I pray nga katong nidawat nimo Lord, makasabot kito sila, motubo sila maayo di kanimo Lord. I pray sa mga members, imo silang proteksyonan, labi na sa ilang adlaw-adlaw nga paglakaw, sila mga negosyo, sila mga trabaho, ayo sila kalimti Lord. Nga una Lord, ikaw giluwas kanila, ikaw may naghatag grasya kanila, busa tabangin sila matagadlaw. Karong si manahuna, lahi na sa mga tubangon Lord, busa tabangin matag-usa, ikaw maghatag grasya kanila. Salamat kay Lord sa kalayo nga imong gihatag karon kabuntagon. Holy Spirit, salamat kayo. Pasaylo ami usahay nga maneglect ka namo. Busa tabangi mi. Upadayon mi hangtod sa imong pagbalik. Dalaygon kay ka Lord. Andama mi unyang hapon sa lahi na sad nga mensahe nga among manunggan. Sa mong paguli karon, ikaw among padayong uban, proteksyon ni matag-usa. Salamat Lord, giiway nimo ang ulan. Salamat sa imong kaayo. Dalaygon kay ka sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Okay, manidog ta. Kanta ta sa atong closing song.
Taj? Rejoice in the Lord. First one, everybody sing. God never moves without purpose or plan, and trying his servant and holding a man. Give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness he giveth a song. Oh, rejoice in the Lord, he makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I could not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior instead. I bowed to the will of the Master that day. Then peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord, he makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Last verse. Now I can see testing comes from above. God strengthens his children and purges in love. My Father knows best, and I trust in his care. Through purging or fruit I will bear. Oh, rejoice in the Lord, he makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Gihimo na akong kapartner sa akong ginabuhi ang Ginoo, kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagkikilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian. Sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga absalay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madigayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako mapalampuson sa pag-eskwela, dili mobiya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo na ako nga makaabuton ng trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na ako nga magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na ako makaabot ang akong pangandoy nga dili buton sa Ginoo. Mahimo na akong mapalampuson sa pag-eskwela o trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that's written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying thank you for coming. Balik taon niya, 12:30. Pastor TJ Gapon Muali. Dahil kumusta ang family? Salamat kayo. To God be the glory.